I will look for you. I will find you. And I will kill you. Good luck. Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibubod natin ang 2008 action thriller film na pinamagatang Taken. Warning, spoilers ahead. Watch out and take care. Nagsimula ang pelikula sa ating bida na si Brian Mills, dating Green Beret at CIA officer. Sinusubukan niyang mapalapit ang loob ng 17 taong gulang niyang anak na si Kim, na nakatira sa ex-wife nitong si Leonor at sa mayamang stepfather niya na si Stuart St. John. Kinabukasan ay kaarawan ni Kim, kaya pumunta si Brian sa mall para bumili ng karaoke machine bilang regalo sa kanyang anak na mahilig kumanta. Pagdating sa party, hindi siya pinapasok ng gwardya kahit na sinabi niyang siya ang biological father ni Kim. Kinumpronta siya ni Leonor at sinabing bigyan muna nito ng espasyo ang kanyang anak para sa kanyang kaarawan at iwan na lang nito ang regalo. Pero nagpumilit si Brian na gusto niyang siya mismo ang mag-abot ng regalo sa anak. Maya-maya sinalubong siya ni Kim at natuwa ito sa regalo niyang karaoke. Habang kinukunan niya si Kim ng litrato, biglang dumating si Stuart na may dalang kabayo bilang birthday gift kay Kim. Sobrang natuwa si Kim dito at makikita sa ekspresyon ng mukha ni Brian ang pagseselos. Sinabi ni Stuart sa kanya na sumabay na siyang kumain. Kalaunan sa gabing yun, pinaprint ni Brian ang kinunang litrato ni Kim para ilagay sa photo album. Pagkatapos binisita siya ng mga kaibigan na dating kasamahan niya sa Green Beret. Nagdala ang mga ito ng alak at barbecue para mag-inuman. Matapos ang inuman, inalok siya ng kaibigang si Sam Gilroy ng trabaho sa pag-escort sa concert ng pop diva na si Shira at babayaran siya ng $2,500. Sumunod na gabi, nagsimula na ang concert. Pumasok muna sila sa isang silid para maglibang ng oras hanggang matapos ang concert. Maya-maya tumawag si Kim kay Brian para imbitahan siyang kumain sa labas sa susunod na araw. Nang matapos na ang concert, may nagtangka sa buhay ng singer, mabuti na lang na agapan ito ni Brian at lumabas na sila sa backdoor. Ligtas na nakauwi ang singer sa bahay nito sa tulong ni Brian. At bilang pasasalamat, binigyan niya si Brian ng phone number ng kanyang vocal coach para daw sa kanyang anak dahil nabanggit nito na pangarap ni Kim maging singer balang araw. Dagdag niya pa na hindi na nito kailangang magbayad dahil siya na ang bahala. Nagpasalamat si Brian kay Shira. Kinabukasan, dumating si Kim sa pinag-usapan nilang restaurant. Susurpresahin sana ni Brian ang anak sa alok na binigay ni Shira pero inunahan na siya ni Kim. Nagpaalam ito na magbabakasyon sila sa Paris kasama ang best friend na si Amanda. At dahil under 18 years old pa si Kim, kailangan nito ang permiso ng ama. Sa una ay hindi pumayag si Brian sa pag-aalala sa kapakanan ni Kim. Dahil dito nadismaya si Kim at saka umalis. Sinabi ni Leonor na wag nito masyadong higpitan ang anak. Sa pag-aalala na baka magtampo ng husto ang anak niya sa kanya, pinayagan niya na ito ngunit sa 3 kondisyon. Kailangan niyang ibigay agad ang address at phone number pagdating sa Paris, kailangan niya ring malaman kung saan ito pupunta, at tawagan siya nito agad pag nasa Paris na siya. Pagdating nila sa airport, nalaman ni Brian ang pagsisinungaling ni Kim. Hindi lang pala ito sa Paris pupunta, kundi plano din nitong libutin ang magagandang lugar sa Europa. Gayunpaman hinayaan niya na lang ito para sa kasiyahan ng anak. Pagdating sa airport ng Paris, nakilala nila ang estrangherong binata na si Peter, na nag-alok sa kanila ng libreng sakay. Hinatid sila ni Peter sa kanilang apartment at bago umalis, tinanong nito kung pwede ba silang sumama sa gaganaping party mamaya at inalam na rin ang kanilang room number. Pagkatapos may tinawagan si Peter sa kanyang cellphone. Sinabi niya sa kausap na may 2 na siyang target. Samantala, tinawagan ni Brian si Kim ng ilang beses pero walang sumagot. Kaya tumawag siya sa ex-wife ngunit sinabi lang nito sa kanya na wag masyadong OA. Patuloy na tumawag si Brian hanggang sa sinagot na nga ito ni Kim. Nag-aalala si Brian kaya nais niyang malaman ang bawat detalye ng kanyang lokasyon. Ilang saglit pa, napansin ni Kim ang ilang mga kalalakihan na pumasok sa apartment at dinukot nito si Amanda. Nagmadali si Brian na i-record ang kanilang conversation. Sinabi niya kay Kim na magtago ito sa ilalim ng kama at pakinggan lang nito ang sasabihin niya. Pumasok na ang kidnapper kaya in-instruct ni Brian na ilapit niya ang cellphone para marinig nito ang boses ng mga kidnapper. Ngunit sa kasamaang palad ay tuluyang nadakip si Kim pero bago yun, nagawa niyang sabihin ang detalye ng itsura ng mga dumukot. Pagkatapos narinig ni Brian ang paghinga sa cellphone kaya ganito ang sinabi ni Brian. I don't know what you want.
I don't know who you are. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Good luck. Pagkatapos tinawagan niya ang kaibigang si Sam para ibigay ang mga detalyeng nakalap sa mga kidnapper. Nagtungo siya sa bahay ni Stuart para ipaalam ang pagdukot kay Kim. Nais niyang ipaghanda siya ni Stuart ng eroplano sa lalong madaling panahon. Sa parehong sandali, tumawag si Sam na sinasabing ang mga kidnappers ay parte ng Albanian sex trafficking at na-identify niya rin ang boses sa cellphone na ito ay ang mob boss na si Marco Hoxham. Ayon pa sa karagdagang impormasyon na nakalap niya, kailangang mahanap si Kim sa loob ng 96 hours o sa halip ay tuluyan na itong mawawala. Agad nagtungo si Brian sa Paris at pumasok siya sa tinuluyang apartment ni Kim. Ini-imagine niya ang mga pangyayari noong kausap niya pa si Kim. Napansin niya ang sirang cellphone ni Kim at kinuha ang memory card nito. Pinasok niya ito sa photo machine at dito ay nadiskubre niya ang lalaking kumuha ng litrato kay Kim at Amanda. Lumipat ang eksena kay Peter at meron na naman itong bagong bibiktimahin. Mabuti na lang nahanap agad siya ni Brian at binugbog niya si Peter. Ngunit dumating ang kasamahan ni Peter kaya nakatakas si Peter. Sa pagkamatay ni Peter, tinawagan ni Brian ang dating intelligence agent na si Jean-Claude Petrel na ngayon ay napromote na sa mas mataas na posisyon. Pinaalam ni Jean-Claude sa kanya ang patungkol sa Red Light District kung saan dito pinapatakbo ang Albanian prostitution. Ngunit binalaan siya ni Jean-Claude na huwag gagawa ng anumang masamang hakbang. Pagkatapos nag-hire si Brian ng Albanian to English translator. Nilapitan niya ang isang prosti at sinubukang inisin ito hanggang dumating ang isang gangster at pinaalis ang babae. Sinabi ng lalaki na huwag niyang guguluhin ang mga prosti dito sa lugar ngunit sinamantala ni Brian ang pagkakataon upang palihim niyang mailagay ang eavesdrop device sa lalaki nang sa ganun marinig niya ang pinag-uusapan nila. Pagkatapos pinatranslate niya ito sa kanyang translator habang pinakikinggan ang pinag-uusapan ng mga Albanian hanggang sa mapansin nito ang isang pahiwatig patungkol sa construction site. Sinundan ni Brian ang kotse ng gangster. Napadpad siya sa construction site at natuklasan niya na ito ay lugar ng prostitusyon. Napansin niya ang jacket ni Kim kaya inakala niyang si Kim ang babae. Tinanong niya ang babae kung paano napunta sa kanya ang jacket na ito subalit dahil sa pagkalango sa droga ng babae, hindi ito makasagot ng maayos. Ilang saglit pa ay dumating ang ilang gangster para bugbugin si Brian. Nagawang makatakas ni Brian sa lugar at kalaunan dinala niya ang babae sa kanyang hotel sabay tinurukan niya ito ng serum na makakapag-detoxify sa droga. Kinabukasan tinawagan ni Jean-Claude si Brian na itigil na nito ang kanyang ginagawa dahil sa kaguluhang dinudulot nito sa syudad. Habang nag-uusap, naghanda na pala si Jean-Claude ng trap para mai-track ang lokasyon ni Brian, subalit nabigo sila dahil naisahan pala sila ni Brian. Nang gumaling na ang babae, tinanong ito ni Brian kung paano napasa kanya ang jacket ni Kim at sa pagkakataong ito ay nadiskubre niya ang panibagong clue patungkol sa isang bahay na may pulang pintuan. Pumunta si Brian sa nasabing lugar at nagpanggap siyang Deputy Director ng Internal Security sa pamamagitan ng name card ni Jean-Claude. Pagkatapos pumasok siya sa bahay sa pagkukunwari para sa negosasyon ukol sa presyo ng proteksyon nila sa kapulisan. Nakilala ni Brian ang boses ni Marco nang sabihin nito ang salitang good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. You don't remember me. We spoke on the phone 2 days ago. I told you I would find you. Nauwi ito sa kaguluhan at walang kahirap-hirap na pinatay ni Brian ang ilang mga gangster. Ginalugad niya ang buong bahay para hanapin ang anak ngunit hindi niya ito natagpuan, sa halip ay natagpuan niya si Amanda na wala ng buhay. Maya-maya pinahirapan niya si Marco para magsabi ito ng katotohanan.
Inihayag ni Marco na binente niya si Kim dahil sa pagiging birhen nito dahil malaki raw ang kikitain ng isang birhen sa black market. Sinabi niya na binente niya ito sa leader ng sindikato na nagngangalang Patrice St. Clair. Kalaunan sa gabing yun, binisita ni Brian si Jean-Claude sa bahay nito matapos niyang malaman na sangkot ito sa katiwalian. Palihim na kinuha ni Jean-Claude ang kanyang pistol ngunit lingid sa kaalaman niya na batid na ni Brian ang mga ganitong sitwasyon at nakuha niya na pala ang mga bala ng pistol. Pagkatapos binaril ni Brian ang braso ng asawa ni Jean-Claude para sabihin nito kung saan niya mahahanap si St. Clair. Upang makapasok, nagpanggap naman si Brian bilang isang police officer. Sinabi niya sa gwardya na hinahanap nito si St. Clair, ngunit wala raw sa listahan ang pangalan ni Brian kaya napilitan si Brian patulugin ang gwardya saka sumakay ng elevator. Sumunod na eksena, nagpanggap naman si Brian bilang waiter upang makapasok sa silid kung saan ginaganap ang pagsusubasta sa mga prostitute. Pagkatapos binantaan ni Brian ang isang bidder na bilhin nito si Kim kahit sa mataas na halaga. Gayunpaman paglabas nila ng silid, may biglang humampas sa ulo ni Brian dahilan para tuluyan siyang mahuli ni St. Clair. Nang malaman ni St. Clair ang tunay niyang pagkatao, agad nitong pinagutos sa mga tauhan na patayin si Brian. Ngunit hindi ganon kadali patayin si Brian. Pagkatapos kinumpronte niya si St. Clair kaya binunyag nito na si Kim ay dinala sa yate na pag-aari ng isang mayaman na nagngangalang Romet. Agad hinabol ni Brian ang papaalis na yate at nagawa niya namang makapunta dito sabay isa-isa niyang pinatay ang mga tauhan sa yate. Sa huli, natagpuan niya na si Kim ngunit hawak na ito ni Romet na nakatutok ang kutsilyo. Naging emosyonal si Kim matapos siyang mailigtas ng ama sa sinapit na trahedya. Kinabukasan ay masayang nakabalik ang mag-ama sa Amerika. Sa pagtatapos ng pelikula, sinurpresa ni Brian ang anak kung saan dinala niya ito kay Shira upang simulan ang kanyang journey sa pagiging singer.